Doon po tayo sa series about encounter with the living God. At ngayon po ang atin pong pag-uusapan is about encountering God with our worship. At napakaganda pong tema ito pong pag-encounter sa Panginoon sa pamamagitan po ng worship. Sapagkat marami po ang hindi masyadong nakakakuha o nakakaintindi when it comes to worship. Kaya nga yung iba, ang akala nila yung worship ay sa pag-awit. Di ba? Pag walang kanta, walang worship. Yung iba naman, akala ng worship ay kailangang doon sa loob ng church. Kaya pag wala sa church, hindi siya makaka-worship. Yung iba ang akala ang worship ay kailangang isama yung tradisyon. Sapagkat pag wala yung tradisyon, hindi makaka-worship. At yung iba naman ay iniisip na kailangang merong mga rituals na ginagawa para ang tao ay maka-worship. Kaya nga, dahil nga hindi po sa masyadong naiintindihan about worship, ay nagkakaroon po ng pagkakaiba-iba sa pagkaunawa when it comes to this topic. Gayunpaman, ano nga po ba ang worship na sinasabi? Ang worship po ay galing po sa salitang worth and ship. Gustong sabihin, karapat-dapat. Para lang sa Panginoon. Kaya ang worship ay, it's not about us. It's about God. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin na atin pong Panginoon? At kung tayo po ay truly worship God in spirit and in truth, katulad po sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lamang po tayo ipapasok sa loob na church na para bang pungko, pamati, pauli. Something changed. Something actually changed when we truly worship God in such a way na nais po niya para sa atin. Kaya sa atin pong pagpapatuloy tayo po ay manalangin. Holy Spirit, we ask you to steer our hearts. We ask you to steer our soul. We ask you to steer our spirit and allow us, Lord, to understand your word about worship. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan ng mabuti ayo pong mga salita at maranasan ang tunay na kahulugan ng worship at ang resulta po nito sa mga taong tunay na sumasamba po sa inyo. We ask you, Lord, to give us enlightenment. After all, kayo po ang aming pong counselor, kayo po ang aming teacher, kayo po ang aming guide, and it is you who gives light to the very word na kaloob niyo po sa amin. Hipuin niyo po ang aming po mga puso at huwag niyo po hayaang umuwi po kami ngayong umaga na hindi po, Panginoon, nararanasan ang tunay na pagsamba po sa inyo. At ang consequence nito, Panginoon, when we truly worship you in the way na nais niyo po para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po ng tao sa mundo ay may wino-worship. Di ba? Hindi man po mga Pilipino, kundi kahit mga Chinese, may mga Bombay, meron po silang style, meron po silang worship, meron silang form of worship, at meron din po silang deity o Diyos na wino-worship. Pero ang tanong, is that worship acceptable to God? Alam niyo po, may worship na katanggap-tanggap po sa Panginoon. At meron ding pagsamba na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. At ang nakakatuwa nito, for every type of worship na ini-offer po natin sa Panginoon, ay meron pong epekto sa atin pong buhay. So tingnan po natin,
The kind of worship that is not acceptable to God. Pero meron pong apat na I. And number one, kind of worship na hindi po katanggap-tanggap sa buhay na Diyos is the ignorant type of worship. Yung bang klase ng worship na basta ka lang sumasamba, na hindi mo kilala o hindi mo alam kung bakit ka sumasamba, o hindi mo kinikilala yung sinasamba mo. Sabi po sa Acts chapter 17, verse 22 to 23, Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious. Far as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with an inscription to the unknown God. Therefore, the one whom you worship without knowing Him, I proclaim to you. Pwede pala na mangyari po sa isang tao, nasasamba siya sa isang Diyos na hindi niya kilala. O di kaya, magiging napakarelihiyoso na isang tao, and yet, hindi niya pala kilala ang Diyos na kanyang sinasamba. And this is prevalent during the time of Paul, doon po sa Athens. Nakakita niya, alam niyo yung Athens during the time, ito po yung city na intellectuals. They are the city of the intellectuals. Merong ang lugar doon na walang ginawa kundi makipagdebate lang na mga bagong mga bagay. Mga marites. Marites ba sa ating kapanahonan? Pero ang minamarites nila, yung mga bagong mga bagay. Kaya nga, nung napunta po si Paul doon sa lugar, ang daming mga Diyos-Diyosan, mga rebolto na nakita niya. Wow, napaka-relihiyoso ng mga taong ito. At nakita niya, isa doon sa mga rebolto ay nakalagay, to an unknown God. Sabi niya, papangaral ko ngayon ay yung Diyos na hindi ninyo nakikilala. At siya yung Diyos na naglikha ng lahat ng bagay. Nakalulungkot po, pero sa atin pong generation, the Lord will not tolerate or will not allow that kind of ignorant worship. Ang sabi po sa Acts chapter 17 verse 30, God overlooked people's ignorance about these things in earlier times. But now He commands everyone to repent of their sin and turn to Him. Kaya nga, talagang kailangang tuklasin po, alamin po ng tao, kilalanin po ng tao kung sino talaga yung tunay na Diyos na kailangan niyang sambahin. Doon sa atin pong binasa, bagamat ang Israel, doon po nag-reveal ang Panginoon. Doon po yung mga gagaling na mga preacher during their times, mga anointed, yung mga propeta. Andun din po yung commandments of God ibinigay sa kanila. Andun din po yung lahat ng mga kautusan na kailangan po nila in their daily living. These people was led astray. Dahil nga po sa influensya ng kanila po mga neighbors na mga pagano, dumating po yung time na nag-backslide po ang Israel at hindi po sila nakakilala sa Panginoon. At ang akala po nila, yung Diyos na sinasamba ni Jezebel ay siya po ang tunay na Diyos. And so, during those times, those difficult times, na ang Israel po ay nag-backslide sa Panginoon, God brings out the best to His people. At ito po yung isang propeta sa pangalang Elijah. At nakita po natin, 450 na mga propeta ni Baal versus one prophet from the living God ay ipinakita ng Diyos. Wala nang ibang Diyos ang Israel na kailangang sambahin at kailangang sila'y magbalik loob, kundi ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. Kahit nga po sa pagsamba, talagang merong nakikialam na gustong umagaw ng atensyon po ng tao para sa pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko ito,
Parang may mga picture na ipinapakita ang Panginoon sa akin. Oh, ano ba yung mga nakikita ko? Sabi ko, nakakaya pagsabihin ko pa. Pero I would like to tell you na ang pagsamba ay isang bagay na mahalaga para sa Panginoon. Because worship is not about us, it's about God. Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. Sa atin pong iglesia, ang pagsamba ay hindi lamang po sa pag-awit, hindi lamang po sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasama po dito yung atin pong pagbabasa, kahit pag-shake hand nga natin sa atin pong mga kapatid sa pananampalataya. Everything is part of worship sapagkat iniaalay natin sa Panginoon. Kaya careful po ako. Pag lumalabas po ako dito sa aisle, sabi ko, ayoko makipag-usap sa mga kapatid ko sa pananampalataya because I will be robbing God of the worship that He deserves. Nakakahiya sa Panginoon, doon ka na nga sa loob. Tapos, hindi mo pa binibigay yung buong oras, buong panahon para sa Panginoon. Every part of our service is worship. Kaya, kailangan nito talaga yung buong atensyon, buong panahon, buong pagkakataon that when you come to church, you are prepared, hindi lamang mag-worship sa Panginoon, but to have an encounter with the living God. Palakpakan po natin na atin pong Panginoon. Posible din pala na ang tao ay gumawa ng kanyang sariling Diyos. At ito po'y sambahin. At paniwalaang tama ang kanyang pagsamba. Kaya makikita natin sa Isaiah chapter 44, nakita natin doon 45, yung tao kumuha ng kahoy, hinugisan, inanyuan, at ginawang ribolto at pagkatapos sinamba niya at yung kalahati, kaputol ng kahoy, ginawa niyang panggatong para sa kanyang pagkain. At sabi niya, nasayahan ako, kaya sasambahin ko ang riboltong ito. Grabe ano? At this is a kind of ignorant worship na dapat po nating layuan, dapat nating iwasan sapagkat ang sabi ng Panginoon, for a long time, ay hinayaan ni Lord na yung tao ay hanapin ang Panginoon. Pero ngayon, hindi na dapat maging ignorante pa ang isang tao, especially when it comes to worship to a living God. Ang sabi ng iba, paano ko ma-worship ang Panginoon? Ay hindi ko naman siya kilala at hindi ko siya makikilala. Pero sabi po ng Panginoon, sa Jeremiah chapter 9 verse 24, ang dami kasi mga celebrities na nagsasabi nito. Kahit si Oprah, sabi niya, maraming way sa Panginoon. Sabi niya, hindi lamang si Jesus, marami daw na daan. Hindi rin pala niya kilala. Ang talino, hindi niya kilala. Pero sabi po sa Jeremiah chapter 9 verse 24, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. That he understands and knows me. Pwede palang makilala ang Panginoon Diyos. Kaya nga nagpapakilala siya when we look back doon po sa Old Testament, He reveals Himself as Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nissi. Ang dami pong revelation ng Panginoon kung sino po siya at ano ang kanyang kakayahang gumawa sa buhay ng tao. Jesus even said in John chapter 17 verse 3, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus, whom you have sent. Kita mo? Yung pala yung tunay na buhay, ang makilala ang atin pong buhay na Diyos. Isang bagay lang po about this ignorant worship is that when we are ignorant about God,
and we are ignorant on how to worship God. Ang kadalasan diyan, nahaluan po ng false doctrine. Nahaluan po ng false belief at nagre-resulta sa false living. Kaya daming mga tao yung naliligaw ng landas. Kahit nang yung nagpipreach sa kanya, ako na si Jesus. Sabi niya, winu-worship na talaga siya. Kasi hindi nila kilala ang Diyos. At hindi nila kilala kung paano sasambahin ang tunay na Diyos. Sabi po sa Hosea chapter 6 verse 4, "My people are destroyed for lack of knowledge, because they have rejected knowledge." Pag hindi po talaga tayo nagsasaliksik sa salita ng Diyos, ay pwede po tayong mislead. Especially in this last day, sabi po sa salita ng Diyos, sa huling mga panahon, mas magiging malala sapagkat ang mga tao, ang paniniwalaan po nila ay yung mga history, yung mga kung ano-ano pang mga myths, imbis na ang salita po ng Diyos. So let's make it a point to dig deeper into the Word of God and know God, sapagkat ito po ay kalooban ng Diyos para sa atin. The second kind of worship na hindi po nakakalugod sa Panginoon is improper worship. Ang improper worship ay kung sa atin pong pagsamba ay marami po tayong ini-introduce na mga bagay na hindi po kasama sa sinasabi ng salita ng Diyos. O di kaya hindi natin sinusunod yung tinatadhana ng Panginoon when it comes to worship. And speaking about this, ang dami po ako nakitang mga Bible characters na nag-worship kay Lord pero they worship it improperly. And una po dito ay si Cain and Abel. Kilala nyo naman si Cain at si Abel. Si Cain, ang in-offer niya sa Panginoon ay yung kanya pong produkto sa lupa. Maaring, prutas o halaman pero kay Abel, ang in-offer niya po sa Panginoon ay isa pong hayop. At alam natin na kahit po dito sa salita ng Diyos, makikita natin na pag nag-aalay talaga para sa pagsamba sa Panginoon, hayop talaga ang ino-offer sa Panginoon sapagkat yung dugo na yon ay siya pong ginagamit para ang mga tao po ay magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. No wonder, sabi niya, bakit magagalit ka, Cain? Kung ang tinanggap kong paghahandog o alay ay kay Abel. Sabi, kung nagagalit ka, kontrolin mo yung galit mo. Alam niyo po, yung pala yung isa pong bagay na pwede rin makaapekto sa tao. If you worship something na alam mo na hindi po naging kalugod-lugod sa Panginoon, yung tendency ay para bang nagagalit ka. Another example is Nadab and Abihu. Sinasite ko lang po ito for you to know kung ano po yung mga bagay na hindi po nakakalugod sa Panginoon when it comes to worship. Ito po ay sa Leviticus chapter 10 verse 1. They disobeyed the Lord by burning before Him the wrong kind of fire, different from that what He had commanded. Meron palang klase ng apoy o di ka klase ng oil na ginagamit para yung apoy sa loob po ng tabernacle ay hindi po matupok. Kaya dapat every day and night, laging inuusi sa tinitingnan kung meron pa apoy. Sapagkat kailangan magpatuloy yan. Yung ilaw na yan. Pero, first day na na-commission. First day of service, pag sa atin ay first day of service. First day of commissioning ng mga anak ni Aaron na si Ahab,
Nadab and Abihu, disobeyed the Lord. Anong nangyari? They were consumed by fire. Patay. Unang komisyon. Dahil hindi nila sinunod ang reglamento ng Panginoon. They disregarded the command of the Lord at ito po ang nangyari. Ang dami pa. Meron pang dalawa ako pong nakita. And one of this is Saul. Sa ang instruction po kay Saul ni Samuel, sabi niya, hintayin mo na dumating ako bago mag-alay nung handog para sa Panginoon. Kasi nasa warfare po sila. Pero napakarami po ng kalaban and they were advancing. Ninenervyos na po si Saul. Sabi niya, ang tagal naman ni Moses. Pero bakit nga na late si Moses? Wala namang traffic po during the Old Testament times. Siguro niloob po ng Diyos because the Lord is testing the heart of Saul. Kaya nung malapit na po yung kaaway na super dami, pinakialaman po ni Samuel ang trabaho na para pinakialaman ni Saul yung trabaho na para lamang kay Samuel at si Saul po yung gumawa ng seremonyas para sa paghahandog sa Panginoon. At ano pong nangyari? Judgment came to Saul. Sabi niya, you are disobedient. Di ka talaga sumusunod. Aalisin na yung iyong pagiging hari sa bansang Israel sapagkat sumuway ka sa Panginoon. Then another thing is Usa. Si Usa po yung in charge sa paghahatid po nung arka mula po sa lugar po na pinanggalingan. Kasi galing po sa Palestine, papunta po doon sa Israel hanggang nakarating sa bahay po ni Obed-Edom. But before that, na dumating po yun, may mga sundo na pinadala si Haring David. At isa po doon sa mga sundo ay si Osa. Si Osa is supposed to be knowledgeable kung paano niya po dadalin po yung ark. Pero ang ginawa niya, imbis na bitbitin, di ba? Yung mga hari nung una ay parang meron pong lalagyan na parang karwahe at imbis na gulong ay dito po sa balikat, binibitbit. Ganun ang style noon. Wala pang limousine noon. Yun ang pinaka-limousine nung una. Pero si Usa, inalagay po niya doon sa cart yung ark. At ano pong nangyari? Dahil nga tumama doon sa parang may bukol o batches, biglang na-outbalance at mahuhulog po yung arka. Hinawakan ni Usa, patay si Usa. When we do our worship in such a way na hindi po tama, kahit maganda po ang ating intensyon, hindi po ito katanggap-tanggap sa Panginoon, hindi kalugod-lugod sa atin pong buhay na Diyos. Sa Romans chapter 1, nakita din natin yung klase ng tao na nag-exercise din po ng improper worship. Ang creation, sabi po sa Romans chapter 1, ang creation, ginawa niyang object ng kanyang pagsamba instead of worshiping the Creator. At dahil dito, nilapastangan po nila ang Diyos sa 7 kaparaanan. First, they refused to glorify Him. Second, they refused to thank Him. Third, they followed worldly wisdom. Fourth, they followed their foolish desire. They followed their lustful passions. They worship created things instead of the one true God. And number 7, they reversed God's created order by pursuing unnatural desires. Sabi po doon sa huling verses, hinayaan na sila ng Panginoon sa ganong sitwasyon sapagkat nahumaling po sila doon sa uri ng pagsamba nilang ginagawa.
Kaya meron to tayo, yung mga naka-encounter, alam ninyo ang gusto kong sabihin about generational bondages and curses. When we fall into that kind of sin, when we fall into that kind of worship, hindi lamang tayo ang apektado, kundi ang atin pong anak at kapu-apuhan magsasuffer po ng curse because of this improper worship. Pwede bang palakpakan po natin ang atin pong Panginoon? Pang-tatlo na very obvious po is idolatrous worship. At ito po ay usually tinutukoy po natin about the statue, image, picture. Pero sa atin pong kapanahunan, kahit ano ay pwede pong maging kind of idolatrous worship. Kung yan po ay nakakahadlang sa iyo sa pagsamba sa Panginoon. Pwede yung trabaho. Kahit linggo, araw ng pagsamba, pumupunta ka sa palengke, maglako ka ng negosyo mo, hindi ka na makapagsamba, idolatry. O kahit yung kayamanan mo, sinasamba mo yung salapi mo, all the while you were thinking na you have everything na kailangan mo because you have the money at hindi mo na kailangan ng Diyos, that will be an idol. Kahit nga cellphone, nagiging idol eh. Paggising sa umaga, bukas ang cellphone, Facebook, messages, o ano pa man hanggang saka titext. Kahit sa loob ng church, nagtitext. Nag-games, that is idolatry. Because you are robbing God the time na para sa Panginoon. Amen po ba? Pwede bang palakpakan po natin na ating Panginoon? Kaya ako hindi po ako nagdadala ng cellphone pag pumupunta ako sa church. Tablet kasi andito yung aking Bible app at yung aking po mga notes, mga kodigo. Kasi baka nga may mag-ring at may kliyente, attorney, ay ang sabi pa, magbabayad ako, ay wag na. Baka ako'y mahatak po dito po sa kind of worship na hindi po naging kalugod-lugod sa atin pong Panginoon. God wants us to worship Him with a pure heart. Kaya maging maingat po tayo na wag po nating agawin ang glory na para sa Panginoon by placing anything between ourselves and God. Dapat walang hadlang. Sabi po sa Isaiah chapter 2 verse 8, I am the Lord, that is my name. I will not give my glory to anyone else, nor share my praise with carved idols. Kaya ang worship talaga, pag even before na ikaw ay papasok sa church, inihahanda mo na yung sarili mo. Hindi na pagdating mo sa church, dito ka palang maghahanda para sumamba sa Panginoon. Worship starts when you are at home. Para pagdating mo doon, on fire ka na kay Lord. At ikaw ay handa na sa pagsamba sa Panginoon. Ganun po yun. In order to avoid all those things that will hinder us with our relationship with God. Number 4. Mahaba na ba? Wala pa tayo doon sa true worship. Sakwan pa lang tayo sa unang portion. Number 4 is inferior worship. Mababang pagsamba sa Panginoon. Malakay chapter 1 verse 7 to 11. Ang sabi po, you have despised my name by offering defiled sacrifice on my altar. Then you ask, how have we defiled the sacrifices? You defile them by saying, the altar of the Lord deserves no respect. When you give blind animals as sacrifices, isn't that wrong? And isn't it wrong to offer animals that are crippled and diseased? Try giving gifts like that to your governor and see how pleased he is, says the Lord Almighty. Go ahead, beg God to be merciful to you. But when you bring that kind of offering, why should He show you any favor at all? Ask the Lord Almighty. I wish that someone among you would shut the temple doors so that this worthless sacrifice could not be offered.
I am not at all pleased with you, says the Lord Almighty, and I will not accept your offering. Ito po yung nakakatakot. Yung mga Israelita, ang problema dito sa practice na ito, na-carry during the New Testament times sa panahon ni Jesus Christ. Na yung mga pake, yung mga bulag, yung mga may kapansanan, na mga hayop, yun yung inaaalay sa Panginoon. Kaya nakita nyo during the time of Jesus Christ, nung pumasok sa templo ang Lord, kinuha nyo yung mahabang latigot, pinagpapalo-palo yung mga lamesa doon. Sapagkat ginagawang negosyo, itong mga pake, mga depektibo na mga alaga para ialay sa Panginoon. Sabi ni Lord, hindi ko tatanggapin yan. Ibigay mo sa politiko. Ibigay mo kay governor. Kung tatanggapin yan. Mabuti pa sinaran nyo na lang yung templo. Pero mo, sabi ni Lord, mabuti pa sinaran nyo na lang ng templo. Kaysa mag-alay ka dahil hindi ko rin tatanggapin yan. Kaya nga, God is worthy of our priorities. Hindi yung spare time, di ba? Ang dami mong trabaho sa bahay. Ang dami-dami. Pagkatapos nung wala, tapos na ay, Lord, salamat, libre na ako. Sasamba po ako sa inyo. Ay, wala. Hindi yun magkakaroon po ng pagtatagumpay because you are not giving God the first preference, the first priority, the best na deserving kay Lord. Kaya ako, nahihiya ako pag nahuhuli pag service. Minsan nahuhuli ako pumupunta doon saan, nahihiya ako, Lord. Sabi ko, late na ako. Ay, pang rogay ka, abe. Sabi ko, no, Sister Ice laging nangyayari. Ang tagal magbis, paikot-ikot pa sa salamin. Kasi nahihiya akong malate. Because yung para kay Lord, babawasan ko pa ng oras. Once a week nga lang nagsasamba together with the congregation, tapos late pa. Nakakahiya, di ba? A kind of worship na kalugod-lugod po sa Panginoon ay yung talagang binibigyan po natin ng pagpapahalaga ang Lord and we give Him the best and the preference in our worship. Kahit nga yung atin pong pagkakaloob sa Panginoon, Lord, pwede ba? Utangin ko muna yung aking tithes and offering. Alam ko, maiintindihan naman mo naman ako, Lord eh. Sa susunod na lang ako. Hindi pala ganon. Hindi pa pwedeng ganon. Sapagkat si Lord ang karapat-dapat po sa atin pong pag-aalay, sa atin pong pagsamba. Ang tanong, what is really our attitude or action towards God? When we worship God, when we offer something to the Lord, totoo ba na we fully surrender everything to God? Alam niyo po, sa pagsamba sa Panginoon, hindi pwedeng hap-hap lang. Di ba? Hindi pwedeng 1/4 lang. Even our bodies has to respond sa pagmamahal ng Lord sa ating buhay. Kaya sabi sa salita ng Diyos, purihin ng Panginoon ng ating buhay. Gamitin ang ating mga kamay sa palakpak. Minsan hindi po tayo napapalakpak. Nahihiya pa tayong sumayaw. Parang giniginaw pa tayo sa Panginoon. No. Worshiping God is giving everything to Him. Kasama po ang ating buhay at lahat ng bahagi ng ating katawan. It has to be submitted or surrendered to the Lord when we worship Him. Palakpakan po natin ang ating pong buhay ni Diyos. Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, present your bodies as a holy sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Ang bawat bahagi ng katawan mo, ang kamay mo, ang bibig mo, ang puso mo, ang paa mo, gamitin mo yan sa pagsamba
sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Pwede bang malakas na palakpak sa atin pong Panginoon? Ngayon, ang tanong, what is the worship that is acceptable and pleasing to God? Alam niyo po, ito po'y naging issue din doon po sa panahon ni Jesus Christ nung dumaan po siya sa Samaria. Ang problema kasi po sa Samaria ay meron po silang hidwaan sa relasyon at pagsamba ng mga Israelita. Ayaw po ng mga Israelita yung mga tinatawag na half-breed, di ba? Kasi nung panahon po ng colonialization, ay nagkaroon po ng pagkawatak-watak. At isa po itong Samaria sa mga pinatirahan ng ibang mga tao mula doon sa bansa ng mananakop at nakapag-asawa po sila doon. At dahil sila po'y nakapag-asawa, kahit yung kanilang pagsamba, nahaluan din until such time na dumating yung point na yung 5 books lang ni Moses ang nire-recognize po ng Samaria when it comes to worship. And ang sinasambahan nilang lugar ay yung Mount Gerizim. Yung Mount Gerizim, doon po nag-pronounce ng blessing. Di ba? Doon po nag-pronounce ng blessing si Moses para sa mga Israelita. And they thought na ang ginagawa po nila ay tama sa harapan po ng Panginoon. So, dito ipinakita sa atin po ng Panginoon in His conversation with the Samaritan woman na ang pagsamba ay hindi po confined sa isa pong location. Sabi niya, doon po kami nagsasamba sa Jerusalem. Ang mga Hudyo doon sa Jerusalem. Para bang sinasabi na, pag sa loob lang ng church, nakakasamba ka. No. Pwede kang sumamba sa bahay, pwede kang sumamba sa opisina, anywhere ay pwede kang sumamba sa Panginoon. Sapat ang sabi ni Lord, ang pagsamba ay hindi po nalilimitahan sa particular na lugar. God is a spirit and they who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Sabi pa nung Samaritan woman, ito na yung aming lugar ng pagsamba. Ito yung lugar ng sinasamba na aking mga ninuno at nagpapatuloy ito hanggang sa ngayon. Parang sinasabi, this has been our tradition from one century to another. Pero sabi ni Lord, hindi. Hindi ganon ang pagsamba. Sapagat hindi po nalilimitahan o nakasalalay sa tradisyon ang pagsamba po ng tao. And neither worship is defined by the length of prayers that you make. Doon panahon po ni Jesus Christ, yung mga Pariseo, grabe manalangin. Ang haba. Pero pag nananalangin, kinukumpara yung sarili sa iba. Lord, salamat po at hindi po ako katulad nitong taxpayer na ito. Magnanakaw. Yung mga ganon. Nag-aayuno po ako ng 3 beses isang linggo. Yung mga ganon ba? Sabi ng Lord, hindi naman pahabaan ng panalangin yan. And then, it is neither confined by the words you say, by your clothes or attire, or by your posture. Naalala niyo po, pumasok po doon sa loob ng sinagoga. Yung isa pong mahirap na tao at yung Pariseo doon naman sa kabila. At sabi niya, tinuturo niya, Lord, salamat po, hindi po ako katulad nitong aking katabi. At sabi po doon sa salita ng Diyos, yung isa pong publikano na mahirap, ay hindi na makatingin sa taas. Sabi niya, binabatukan pa ang kanyang dibdib, Lord, patawarin mo po ako isang makasalanan. And Jesus saw everything about it. At ang sabi ng Lord, itong publikanong ito na nanalangin ng tapat sa Panginoon, ang siya po ang tunay na nanalangin at pinakinggan ng Panginoon. So, ano po ba yung tunay na pagsamba? Ang sabi ng Lord ay, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Alam nyo na rin ito, but I would like to bring it again. Sabi,
Dito, God is a spirit. And worship Him in spirit. Sa mga unbelievers, hindi po ito masyado nilang maiintindihan. Kasi ang akala nila, dahil parehas lang daw yung Diyos na sinasamba, ay nakapagsasamba din sila at pinapakinggan din ng Panginoon. Pero ang worship in the Spirit means it flows from the inner being, from the heart, the soul, and the mind. It is where true worship happens when the Holy Spirit steers or leads our hearts to respond to God's glory, love, and truth. Ang tunay na pagsamba sa Espiritu ay nagmumula talaga sa kaibuturan ng ating mga puso, kaisipan, at kaluluwa at espiritu. Yung banal na espiritu na ating natanggap sa Panginoon when we receive Jesus Christ as Lord and personal Savior, yun po yung nagre-regenerate o nagbibigay buhay doon po sa ating espiritu na patay, o kaluluwa o espiritu na patay dahil sa kasalanan at napahiwalay sa Panginoon. Kaya nga yung mga hindi nakakatanggap kay Lord, hindi nakakaranas ng born again experience, nahirapan po silang sumamba sapagkat sa tingin ng Panginoon, they are separated from God. So it has to be regenerated. Kailangang mabuhay. And it only happens when the Spirit of the living God takes over sa atin pong mga buhay. Ang sabi po sa salita ng Diyos, the Holy Spirit indwells the believers. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. In other words, when we worship God in spirit, we involve the Holy Spirit to help us freely worship God in spirit and in truth. Kaya nga pag tayo po'y sumasamba sa Panginoon, kailangan talaga nating sabihin, Holy Spirit, pwede ba tulungan mo ako na ako'y makasamba sa iyo sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat gaano man kagaling ang isa pong tao, gaano man ka-prepared ang isang tao kung hindi po involved ang banal na espiritu sa pagsamba, magiging seremonyas lang or formalities lang ang isang pagsamba. True worship in spirit and in truth simply means we are being led by the Holy Spirit, we are being stirred up by the Holy Spirit to respond to His love. Para bang inaano tayo, ano pa tawag niyang sinishake? Pagsalo-halo. Di ba? Ang atin pong mga espiritu ay talagang kinikwiken, binubuhay, o binibigyang lakas para tayo po ay mag-respond sa atin pong Panginoon dahil tayo po'y minahal ng lubusan at the Holy Spirit will help us to be more passionate with our worship. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 3, for we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Jesus Christ. Ang problema po, may mga pagkakataon na nagmamadali po tayo. And sometimes we forgot na kailangan pala natin ng tulong ng banal na espiritu. Kailangan pala na bigyan natin ng space, bigyan natin ng allowance, bigyan natin ng pagkakataon ng banal na espiritu to steer our hearts, to steer our soul, to steer our spirit, to worship God in spirit and in truth. Sapagkat pag binigyan natin siya ng pagkakataon, kikilos at kikilos ang banal na espiritu sa atin pong buhay. Ano po bang pwedeng mangyari pag tayo po'y tunay na sumasamba sa Panginoon under the inspiration and enablement of the Holy Spirit? May mga bagay po na pwede pong mangyari. Number 1, true worship leads to conviction, to healing, to repentance and transformation, which are the works of the Holy Spirit.
talagang kumikilos, kaya nagkakaroon po tayo ng conviction. Minsan yung iba gumagaling. Minsan yung iba, nare-realize niya, nababago. Kaya pagpasok sa simbahan, hindi na yung pungko, pamati pa uli. Merong pagbabagong nangyayari because of the work of the Holy Spirit. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 17, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." Sabi sa ibang translation, there is liberty. Kaya ganun. Kaya kailangan talaga tunay na pagsamba, tamang pagsamba talaga ang gagawin natin sa Panginoon. At huwag tayong masyadong time conscious. Minsan masyadong time conscious, Pastor, 9:30 na, tapos na yung message mo. Wala, hindi mo binigyan ng pagkakataon ng Lord na kumilos sa buhay mo. Dahil gusto mo, ikaw ang masusunod sa programa at hindi ang Panginoon. Pangalawang bagay, pag hindi natin binigyan ng chance ang banal na Espiritu na kumilos during our worship, we quench the Holy Spirit. When we overlay control of the flow of worship or rely on formats, we risk silencing the Spirit's leading, like ignoring God while talking about Him. Biro mo, gustong kumilos, ayaw mo namang kumilos. Ay, hindi ka naman pipilitin because the Holy Spirit is a gentle God. Hindi po siya namimilit. Pangatlo, we suppress the gifts and revelation. Hindi nyo po mapapansin ko ang ganda ng flow ng praise and worship. Biglang may nagsasalita na ibang wika, may nag-i-interpret, meron naman nagkakaroon ng revelation. Kasi nga, it's the Holy Spirit taking control of our worship. Pang-apat, we miss the presence of God. Yun ang nakakalungkot, no? Andito na si Lord, dito ka na sa church, hindi mo pa nararamdaman yung presensya ng Panginoon. Hirap na yung worship leader, pinagpapawisan na mula ulo hanggang talampakan, hindi ka pa rin on fire. Wala ka pa rin nararamdaman na presensya ng Panginoon. Ang hirap yun. And panguli, we rely on human strength. Ang mangyayari, nagwo-worship po tayo because meron po tayong lakas. Parang sinusolo natin po ang atin pong pagsamba out of our worship. Then, worship in truth. Ang worship po in truth has something to do with worshiping God based on the truth as revealed in the Word of God. Kung sino po ang Diyos na sinasabi po sa salita ng Diyos, this is our worship of God in truth. Worshiping God based on who truly is, in alignment with this Word, in alignment with this character. At ang sentro po ng pagsamba ay ang Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin pong Panginoon. Because Jesus is the embodiment of all truth. Sabi ni Lord, I am the way, the truth, and the life. Kaya nga hindi tayo nag-worship, hindi natin sinasama sa pag-worship yung iba't mga santo. 'Di ba? Hindi tayo, kahit nga mag-mention ng kanilang pangalan, hindi natin ginagawa sapagkat si Jesus lang ang sentro ng ating pagsamba. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Kaya tayo pag nag-worship, wala po tayong maskara. 'Di ba? Ano ba yung maskara? Sumasamba ka sa Panginoon pero iba naman yung attitude mo o yung isip mo nasa malayo. Iniisip mo yung problema mo. Iniisip mo yung labahan mo. Iniisip mo kung anong kakainin mo. Sabi sa salita ng Diyos, they worship me with their heart, with their mouth, but their heart is far away from me. Ay, hindi po pwedeng yun. Sapagkat ang pag-worship, it involves our heart. Kaya nga sabi ni Brother Alan sa paborito niyang song,
the heart of worship. No pretending, no pretenses, no performance. Worship that aligns with the holy life. Titus chapter 1 verse 6, it says, "A life they claim to know God, but by their actions, they deny Him." Ang atin pong pagsamba is our lifestyle sa Panginoon. Saan man po tayo pumunta, ito po ang atin pong buhay. Ito po ang atin pong ginagawa. So when we really worship God in spirit and in truth, hindi po tayo uuwi na hindi po tayo nabibless. Hindi po tayo uuwi na dala-dala pa rin natin ang ating mga kabigatan. Hindi pa tayo uuwi na hindi po tayo natatransform. Yun po ang tunay na pagsamba na hinahanap ng atin pong Panginoon. God, sabi po sa salita ng Diyos, God is looking or is seeking for a true worshiper. Ang tanong, ikaw ba ito? A kind of worshiper that worships God in spirit and in truth.